Lumilipat sa mga pampublikong paaralan ang ilang estudyante. Kasabay kasi ng pagpapatupad ng K-12 program, mahigit 1,000 ring private elementary at high school sa bansa ang pinayagan ng DepEd na magtaas ng tuition. Balitang hatid ni Trisha Zafra. Mapipilitan daw mag-enroll sa public school ngayong pasukan ang bunsong anak ni Regina Tupay para makapagpatuloy sa grade 7. Hindi na raw kasi kaya ang gastos sa pribadong eskwelahan na umaabot daw sa 17,000 piso kada taon. Sa ngayon po, wala po akong idea kung magtataas sila. Pero last year, nagtaas po sila. Hindi raw naging madali ang desisyong ito. Tanggap naman ng anak ko. Kailan siyempre nakakalungkot. Ngayong pasukan, nasa 1,200 o 10% ng private elementary at high school sa buong bansa ang pinayagan ng Department of Education na magtaas ng tuition fee. 5 to 10% lang din daw ang pinayagang taas matrikula na hindi naman daw nalalayo sa inflation rate. These are really the very small schools where the increase in tuition by law, 70% of that will have to go to teacher salaries. If you look at the profile of our private schools, only 10% of elementary students are enrolled in private schools. 280 o 17% ng mga kolehiyo o higher education institutions sa buong bansa ang pinayagan ng Commission on Higher Education na magtaas ng tuition. 252 o 15% ang magtataas ng iba pang mga bayarin gaya ng miscellaneous fees. Dahil daw ito sa inflation rate at para sa pagpapanatili ng kalidad ng edukasyon, pasweldo sa guro at modernisasyon ng mga pasilidad. Yung aming Student Financial Assistance Program ay generally para sa mahihirap. Kaya kung yung minaapektuhan, pwede mag-access dun sa stupap na currently in-implement ng Commission. Pero ayon sa National Union of Students of the Philippines, di makatarungan na lagi nalang ginagamit na rason yung inflation rate. Samantalang bilyon-bilyon naman yung kinikita nila yearly. Trisha Zafra, GMA News.